balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po ang naging bakbakan ng ating pambato na si Jerwin Angkahas kalaban ng Japanese champion na si Takuma Inoue, kung saan mga idol nakuha po ni Takuma Inoue ang panalo sa kanyang unang pagdepensa sa kanyang titulo. At sa naging bakbakan mga idol, maganda naman ang pinakita ni Angkahas sa mga unang round. Subalit pagdating naman sa round 5, biglang nakipagbakbakan si Angkahas ng dikitan, kagaya sa ginawa nito kay Fernando Martinez, na siya naman ang nagbigay ng advantage kay Takuma Inoue sa bakbakan. Paisa-isa lang kasi mga idol sumuntok ng Hapones, pero accurate naman ang patama. At pagdating sa round 8 mga idol, napuruhan ng body shot ni Takuma Inoue si Angkahas, kung saan hindi na talaga kinaya ng Pinoy na ipagpatuloy pa ang laban. Kaya hindi talaga para sa atin mga idol ang gabi na to. Puro body shot ang talo natin sa mga Hapones. Samantala sa undercard naman po mga idol, sa pagitan ni Junto Nakatani kalaban si Alexandro Santiago, kung saan mga idol matagumpay po nakuha ni Junto Nakatani ang panalo sa isang knockout sa round 6 ng kanilang bakbakan. Sa naging tema ng laban mga idol, nahirapan talaga mga idol si Santiago sa haba ng Hapones, pero lamang ang Meksikano sa lakas. Alog rin po si Nakatani kapag natamaan niya, kaso yun nga lang pa isa-isa ang patama ng Meksikano. At pagdating sa round 6 mga idol, dito na nagpakawalan ng matinding left hook si Nakatani. Bumangon pa naman si Santiago mga idol, pero pinabagsak ulit siya ng Hapones at dito na natapos ang laban. Kaya ganap na po na 3 Division World Champion si Nakatani Boy. Samantala matapos nga po ang laban ng ating mga pambato sa Bantamweight Division, ang susunod po natin naabangan mga idol ang mga pambato natin sa Super Bantamweight, kung saan mga idol nakaschedule po na mapalaban ang angas na Pinas General Casimero. At ayon sa Team Quadro Alas mga idol, opisyal na po na may paparating sila na laban, pero hindi pa daw nila pwede sabihin kung sino makakalaban ni Casimero. Hintayan na lang daw muna natin mga idol ang Treasure Boxing Promotion na mag-announce ng laban. At ang ating pambato naman mga idol na si Marlon Tapales, inaasahan na dadayo muli sa bansang US para doon mag-ensayo para sa target nila na laban sa buwan ng Mayo para sa title eliminator at makalinya ulit sa world title fight. Habang ang Pinoy undefeated naman natin na pambato na si Carl James Martin, inaayos na ng MP Promotion ang kanyang unang laban sa US matapos makuha ang WBO Global title sa kanyang muling laban. Kaya abangan po natin to mga idol. Sa kabilang banda naman mga idol, IBF Super Lightweight Champion na si Sobrel Matias, sinabing kung mabigyan man daw siya mga idol ng pagkakataon na makalaban ng isa sa mga kampiyon sa kanyang dibisyon, lalo na ang WBO at Lineal Champion na si Teofimo Lopez Jr. Sigurado daw si Matias mga idol na makukuha daw nito ang panalo sa bakbakan at maging ganap na Unified Champion. Malaki talaga mga idol ang tiwala ni Matias. Natatalunin nito si Lopez sa ibabaw ng boxing ring at ihatid niya daw ito mga idol sa kanyang retirement sa boxing sport. Bagamat pagdating naman mga idol sa potensyal na laban ni Sobrel Matias sa WBC champion na si Devin Haney, ayaw maniwala ng IBF champion. Napapalagan daw siya ni Haney Boy. Takot daw kasi na lumaban si Haney Boy sa mga kagaya ni Matias na isang power puncher. Sa katunayan daw nito mga idol, hinahalin tulad pa ni Matias si Devin Haney sa isang manok kung makatakbo kontra sa malalakas na kalaban. Well, kung para sa iba mga idol, sasabihin nila na isang kupal si Sobrel Matias. Pero para sa atin, talaga may ipagmamayabang naman talaga si Matias. Makikita ito mga idol sa kanyang record na merong 20 wins, may isang talo lamang at lahat ng panalo nito ay nakuha niya sa knockout. At sa lahat ng knockout nito mga idol, isa pong hindi pinala dito. Talagang binawian ng buhay dahil sa lakas ng kamao ni Matias.